Mga ka-BBM, tila nahuli sa patibong at sariling bibig itong si DOJ Secretary Boying Rimulya matapos umamin sa ginawang pagdinig sa Kamara kaugnay sa mga nangyayaring kalakaran sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, partikular ang PNP. Sabi ni Rimulya, ginagawa ng mga opisyal at liderato ng PNP ang pagpapasikat para umangat sila at makagawa ng pangalan para sa mga sarili nilang ambisyon. Ito po yung isa sa pinakamalaking sakit ng ulo ngayon ng ating justice system. Kung 10,000 tao po meron nakakulong ngayon, na wala naman talaga ebidensya, ngunit magtatagal pa rin sa kulungan. Na para sila po ay kumukota sa mga station commander nila na mahuhuli at ikukulong na tao. Kung matatandaan, sinabi ni former Bucor Chief General Bantag na kaya ginawa ni Rimulya ang lahat. Siraan at patalsikin siya sa Bucor at akusahang nagpapaslang kay Caper Silapid ay para umangat ang kanyang pangalan para sa kanyang planong politikal sa darating na 2025. Tinanggap mo yung DOJ para umingay ka, lumaki ka, pangalan mo sa 2025. Gusto mo lang tumaas ang pangalan mo. So, sabi ng taong bayan, maraming pera yan. Kailangan lang niya exposure para sa 2025. Samantala, ito naman ang naging pahayag ni Rimulya na tila nagkakatotoo ang sinabi ni Bantag kaugnay sa mga estilo ng mga namumuno sa ahensya ng ating pamahalaan. Para nagpapakulong tayo ng tao dahil meron tayong gustong ilagay sa ating record na nagpakulong tayo ng tao. Pero kung ang conviction niyan, baliwala na ho sa kanila. Ang mahalaga na pakulong nila. Yan po yung maling-maling kasama sa ating sistema ng hustisya. Ang tawag po natin dito yung template crimes. Huhulihin po ng Caracruz sa Martes. Kakargahan ng kaso sa Huwebes. Nagiging non-bailable bigla yung Caracruz. Sila po ay bigla na lang naging tulak ng droga. Yan po yung ating pinag-aaralan ngayon kung paano ho aalisin. Ano ang masasabi mo dito, mga ka-BBM? Nagkakatotoo na ba ang sinabi ni General Bantag kay DOJ Rimulya? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kung titingnan po natin yung percentage of conviction rate versus nadidismiss na mga kaso, kabaliktaran na po, parang hindi na public service, parang tayo na po ang sumisira sa buhay at kinabukasan ng libo-libo nating mga kababayan. Dapat alisin na yung accomplishment mentality sa PNP. At may mga ibang bagay pa po siyang nabanggit doon na hindi ko na kailangan banggitin dito. Ano po, dahil masyadong haba pa ang issue. So, doon po sa parte ni Honorable Secretary Rimulya, very clear po sa kanya na talagang may problema. So, ang gusto po nating madinig, dahil ito po ay 100% nakakaapekto sa agency performance, particular sa DOJ. Ano kaya po ang nakikita na para ma-address po itong issue na ito, Mr. Chair? Salamat po sa katanungan, Mr. Chair. Ang isa hong malaking epekto ito ng ang low conviction rate po ay talaga sa drug cases. Sapagkat noong nakaraang mga 6 na taon at 7 taon, naging lagana po yung mga kaso na hindi kompleto ang pagka-file. Ito po yung tinatawag natin na, tama ho kayo, yung accomplishment, parang quota system po ng mga pulis, na para sila po ay kumukota sa mga station commander nila na mahuhuli at ikukulong na tao. Ito po yung isa sa pinakamalaking sakit ng ulo ngayon ng ating justice system. Kung 10,000 tao po meron nakakulong ngayon, na wala naman talaga ebidensya, ngunit magtatagal pa rin sa kulungan. Ito po ay talagang isang ginagawa namin ng paraan ngayon. Kaya kami po ay nagsasagawa ngayon ng case build-up training between the police and the prosecutor. At the same time, kinausap na po namin ng Chief PNP mula po kay Chief Asurin hanggang kay Chief Acorda
na sana po mawala na itong quota-quota, itong quota system sa mga pulis. Kasi ano ho yan eh, para hong nagpapakulong tayo ng tao dahil meron tayong gustong ilagay sa ating record na nagpakulong tayo ng tao. Pero kung ang conviction yan, baliwala na ho sa kanila. Ang mahalaga na pakulong nila. Yan po yung maling-maling kasama sa ating sistema ng hustisya. Kaya ngayon po malaking pagbabago na ho nangyayari. At ngayon po, in-instruct rin po namin ng PAW na pag-aralan yung mga kaso ng mga mahihina. At subukan na po namin kausapin ang mga piskal sa pag-withdraw po ng kaso na mahihina. Kasi sayang po yung oras. At sayang po yung mga nakakulong. Ang dami ho tayong kababayan nakakulong ngayon na hindi dapat nakakulong. Ang tawag po natin dito yung template crimes. Huhulihin po ng Caracruz sa Martes. Kakargahan ng kaso sa Huwebes. Nagiging non-bailable po bigla yung Caracruz. Sila po ay bigla na lang naging tulak ng droga. Yan po yung ating pinag-aaralan ngayon kung paano ho aalisin. Sana po matigil na po itong ganitong gawain. At maganda naman po ang naging response ng ating Chief PNP Acorda sa bagay na ito. Na nagsalita na rin po siya na wala na ho tayong kota-kota na susundin sa Philippine National Police. Kaya nakakatulong po ito, malaking bagay po ito. Salamat po. Please proceed. Dahil nakikita po natin yung dedikasyon ng DOJ, nasusubaybayan ko po yan eh. And bilang retired officer po ng PNP, gusto ko na rin pong iparating sa Honorable Secretary ng DOJ yung nakikita kong isang malaking problema dito. Yes, thank you. In-acknowledge po ng PNP na talagang may kota-kota system. Gusto ko pong samantalahin yung opportunity na ramdam natin na talagang may dedikasyon yung DOJ dito sa issue na ito. And every time na may problema po, kung hindi natin alam yung root cause, mahirap ma-address ito. Gusto ko pong banggitin kay Honorable Secretary Remulla na though in-acknowledge po ng PNP yung kota-kota and accordingly, may instruction na po ang Chief PNP, even the DILG, na tigilan na yung kota-kota. Dapat sana, Honorable Secretary Remulla, sir, ang maging best units, yung peaceful yung area niya, hindi yung area na napakataas ng crime rates. Right now, ang inyo pong approved plantilla positions is 26,923. Yun po yung total according to the report submitted to us. At you have unfilled positions of more than 4,000. If I look at the budget of the PS as presented earlier, ang total budget po ninyo sa PS for 2023 is 22 billion pesos. At if I calculate this and translate it to the number of employees you have, ang cost per person po nyo sa Department of Justice is 817,091 pesos per person. So if your unfilled positions will still be the same as in 2024, ang total savings po ninyo sa position na ito is 3,601,738,000 pesos. So ang suggestion ko po, total nakalagay dito na you will not be able to fill this number in 2024 if you can just be allowed to utilize this for your capital outlay or sa MOOE so that you can be able to increase your budget for these two items or one of these items, Mr. Secretary. Salamat po. Sa DOJ proper po kasi, dito mismo sa DOJ na main, ang aming pong authorized positions is 2,762. Ang aming unfilled positions po ay 261 lang. Kaya ibig sabihin po yan, wala pa hong 10% ang aming unfilled positions sa DOJ proper. Sa ibang agency po, marahil meron pong ganyan na mga problema pa, dyan po siguro tayo titingin. Katulad po ng Bucor, ang NBI, tsaka yung iba pa hong mga agency po ng DOJ. Salamat po. Yes, Mr. Secretary, nandito po yung number sa inyo pong opisina. As you mentioned earlier, yung number, we have Bucor. Ang isa po sa pinakamarami ay ang LRI, itong Land Registration Authority.
827, ang NBI 607, ang PPA is 382, ang OSG is 155, and so forth and so on. So ang kinuha ko po yung total. Now, yun po yung isang possibility na pwedeng mapagkunan natin ng additional budget for your other operating expenses at saka yung capital outlay, even when you will not be able to fill up the positions in 2024. Ito pong more than 4,600. Siyempre ho, salamat po sa inyong obserbasyon. At sana po, kung papayagan po kami ng batas, kung naayon sa batas, marahil ho, pwede namin tignan yan. Ang DOJ po kasi, ang DOJ family, tao ho talaga ang puhunan namin. 0.6% lang kami ng budget, Mr. Chair, sa buong National Expenditure Program. Isa sa kami sa pinakamaliit na departamento. Ngunit ang mga items na yan, hindi po pwede mawala sa amin. Pag nawala po yung item na yan, kukulangin po kami ng tao. Meron lang ang mga proseso na sinusunod yung bawat opisina para mapunuan nila yung mga items na hindi ho nagagamit. Katulad po ng Solicitor General, meron po mga qualification na hinahanap upang kanilang makuha ang serbisyo ng ibang tao. Pagka hindi ho na-apply ang kagad, minsan po hindi na-fill up kagad. Pero ang ibig sabihin po niyan, marami po kaming kailangan tao na hindi ho na-applyan. Example rin po yung sa NBI, kulang na kulang po kami ng abogado. Yun po yung ating hinahanap na mag-apply sa NBI, yun po yung kulang na kulang. Kaya yan po, mahirap po pag nawala yung item, mahirap po ibalik. Mas mahirap po kasing mag-build up ng staffing pattern kaysa ho magsira. So yung pong yung budget na yan ay pwede naman siguro kasi yung unfilled position na yan, dun sa taon na lang yan, hindi nyo nagagamit yung pondo. At yung pondong yan, naiiwan sa, ewan ko kung nasa inyo pa yung budget o nandun pa sa Kung may DBM. special provision na ibibigay sa amin, ay pwede ho sana. Kaya lang baka hindi ho tayo payagan ng DBM tsaka ng COA. Magating po dyan. Yun nga po, siguro pwedeng special provision lang for this particular year that you will not be able to hire these people that you need because of, for whatever reason, probably you should be allowed to use this budget for other Sige po, pag-aaralan po namin. requirements Salamat po. that you need in the We actually department. appreciate the suggestion, sir. Salamat po. Yung po yung suggestion ko kasi talaga pong kahit na tumaas ang inyong budget, kulang pa rin ito based on what we heard kanina. At bilang patutuo po na talagang ang Department of Justice kailangan po natin, and you have demonstrated your leadership in the department, and there is no reason why we cannot be successful if we add more budget to the Department of Salamat po. Salamat po, Justice. Mr. Chairman. So Thank you. yun lang pong manifestation ko, and at the appropriate time we will make the necessary manifestation and proposal to include this provision if it can be allowed by law, and at the same time yung pong suporta natin na mabigyan ng additional budget ang Department of Justice. Maraming po salamat at magandang Mr. Chairman. umaga. Nabanggit ni Mr. Secretary kanina na there's really yung plan po na isara na yung Muntinlupa Bilibid Prison. May I just know from the Secretary or anyone from the National Bilibid Prison, ano talaga yung magiging direction nung pagsasara ng Muntinlupa? Because if I'm not mistaken, during the 17 and 18 Congress, Nueva Ecija is one of the considered place na paglilipatan. So, ang alam ko rin, marami nag-oppose po doon. So, I just want to know the status because kababalik ko lang po this Congress. It's my wife yung nasa 17 and 18 Congress, Mr. Chair. May I be allowed to answer the question of the Yes, go ahead. Honorable Congressman? Sir, ang plano po sa Bucor, New Bilibid Prison is really to close it down in as much as it's already a threat to the neighborhood. Kasi po napaikutan na po kami ng mga malalaking subdivision at mayayaman po ito mga ito, Ayala Alabang, Ayala West, Portipino, and then Pilinbes, opo.
So it's really a dangerous already for us to be staying there. And then yung pong plano kasi namin, Mr. Chair, Your Honor, is how to make the Bucor relevant and sustainable. Nakipag-joint venture na po kami o joint agreement with the Department of Agriculture that we will also be part of the food security of our country. Kaya po yung mga tinatarget namin, yung mga nakatiwangwang na lupa, and more often than not, ito po yung mga military camps na available sa Luzon, Visayas, Mindanao, Mr. Chair, Your Honor.